Mataas na ba ang kilay ko? Pakibaba nga. Alam ko kasing marami namang mas mataas ang kilay sa akin ngayon. Lalo na ng mga EDSenians o yung mga EDC fanatics, mga nagmamahal kay YP Beyonce. Itong usapin ng TikTok ni Beyonce, kagaya ng sabi ko nung nakaraan, uulit-ulitin ko sa'yo na wala pong masama akong nakikita sa kanyang sayaw. Ang cute pa nga, kasing cute ng inyong nasa harapan. Diba? Wala akong nakikita na masama doon sa sayaw ni Beyonce. Ulitin natin ulit. Na sinabi ni Kalinga Prab na huwag masyadong mag-TikTok lalo na kung wala namang pakinabang. Huwag magpala-TikTok. Kasi nga, magsasawa ang mga viewers. At masyado silang makakaladkad sa social media. Pero hindi ibig sabihin naman nun ay pinagbabawal na talaga. Pwede silang makapag-TikTok, wag lang madalas. Yun ang aking pagkakaintindi sa sinasabi ni Kalinga Prab. Kaya nga, nang mag-TikTok itong si Beyonce, at marami ang nag-aabang na bashers na naghihintay lamang sila ng pagkakataon at pagkakamali para sumilip at makakita ng mali kung mali man ang kanilang nakikita. Ito ay kanilang hindi papalagpasin. At nakita natin dun sa mga comment na inilabas ni Bopil, makikita natin dun yung kanilang mga komento na hindi raw nila gusto yung ganoong ginagawa ni Beyonce, na hindi daw dapat ganun si Beyonce, at marami pang iba. Kay Bopil na rin nanggaling na sinabi niya na hindi niya na lang din daw nilabas yung mga iba pang mga screenshot ng mga taong nadidisappoint kay Beyonce. Uulitin ko, saga ng akin, yung mga taong nadidisappoint kay Beyonce, naniniwala ako na ito ay kanyang mga basher. Hindi ito mga supporter ng EDC, sapagkat ang tunay na supporter ng EDC, hindi nila pagsasalitaan ng ganun na basta-basta si Beyonce. Kaya nga itong TikTok ni Beyonce ay naging oportunidad nila para masilipan ng butas, para naman yung hindi naman talaga maling pagsasayaw o pangit ay bigyan nila ng ibang kahulugan at papangitin nila. Ganun talaga kapag ang mga tao ay ayaw sa'yo, gusto ka nilang sirain at gusto nilang papangitin lahat sa iyo dahil sa inggit, dahil sa hindi sila mapagkatulog at mas lalong hindi nila kayang magsayaw ng ganung klaseng TikTok. Kaya naman, ginagawa nila ang lahat na halos masiraan na sila ng tuktok sa paghahanap ng TikTok na papatok kapag kanilang pinansin. Ang sarap nyong kaltukan lahat. Napakasarap nyong kaltukan. Ang dami nyong dapat asikasuhin, pati yung bata na nananahimik na gusto lang maging masaya sa kanyang ginagawang TikTok, ay pinapatulan nyo pa. Ginagawan nyo pa ng issue. Kaya nga dito, ang nangyari dito ngayon ay umalma ang mga EDC supporters, umalma ang mga Beyonce supporters at nagsama-sama para ipagtanggol ang ating bebe Beyonce. To the rescue ang EDC at ang Beyonce supporters. Karamihan sa atin ay naniniwala, kasama na ang inyong lingkod, na walang ginawang masama si Beyonce doon sa kanyang sayaw, sa kanya pong TikTok. Sadya lamang na marami talagang mga basher ang sira ang tuktok. Pagdating naman dito kay Baby Bopil, hindi ko na talagang dapat tawagin pang Baby Bopil si Bebe, sapagkat past is past. Kaya nga dito sa galit ng mga EDC supporters, ng mga Beyonce supporters, sinisiguro nilang wala nang kawala itong si Madam Bopil. Galit na galit sila sapagkat hindi nila nagustuhan yung ginawang pag-content ni Madam Bopil dito kay Beyonce. Ang sinasabi nila masyado nang matagal. Ang sinasabi nila ay bakit hindi mo kinontent yung isang Kalingap Angel na ganito, na ganon, na hindi lamang dito nagkaroon ng issue ngayon kay Beyonce, kung hindi sa isa pang miyembro ng Kalingap Angel na sinusuportahan ni Madam Bopil. Sa tingin ko, medyo hahaba pa ang usapin na ito kung hindi maaayos. At hindi na rin naman natin masisisi yung mga EDC supporters, yung mga Beyonce supporters na sumama ang kanilang loob na sila ay magalit sapagkat ganun katindi ang kanilang pagmamahal
dito kay Beyonce sa EDSI. Yung mga EDSI supporters, Beyonce supporters, talagang gusto na nilang tirisin itong si Baby Bopil na para bang kuto o lisa o surot sa kanilang paningin. How sad. Very sad. Hindi ko alam ngayon kung makakatulog pa si Madam Bopil. Puyat na nga doon sa Mindoro, mapupuyat pa sapagkat hindi na siya mapagkakatulog ngayon. At hindi ko alam kung ano ang kanyang gagawin para pahupain ang galit o ngit-ngit ng mga EDSI supporters. Sabi kasi ng iba, bakit kasi kinukontent pa yung nakalipas na TikTok ni Beyonce? Samantalang yung isang Kalingap Angel daw, hindi naman kinokontent. Lumalabas ngayon na bias daw si Ma'am Bopil. Kung ano't ano man ang dahilan ni Bopil kung bakit siya nag-content ng ganito, ito ay nasa sa kanya na lamang. Pero mayroon tayong responsibilidad sa bawat isa na kung ano man ang ating mga ginagawa ay dapat kaya nating harapin. Kaya nating gawa ng paraan, kaya nating gawa ng solusyon at maisaayos sa tamang panahon. Kailangan na bang mag-public apology ni Bopil o hindi na? Sa inyo ko iiwan ang mga katanungan na yan. Kaya mga ka-EDSI, mga ka-Beyonce supporters, huwag kayong masyadong may stress. Kalma lang. Masasaan din ay makakamit natin ang hustisya para kay Bebe Beyonce.